Good morning. On the way pala tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna, CF Moto. Kasi magpapa-PMS tayo ngayon. Ito yung first PMS ko sa bike. Actually, second hand tong bike. Tapos na PMS nung may-ari. At ako, first time ko ngayon na magpa-PMS talaga ng sa sarili. Hindi ko alam magkano aabutin, gagastusin. Alright, ingat tayo sa biyahe. Hirap pala mag-vlog, di ko alam ano sasabihin ko. Eto, kwento ko sa inyo, ba't nag-675 SR ako? Kami nagsasabi na China bike daw, ganyan. Oo, China bike siya, pero ang daming specs niya for its price. Tapos itong bike na to, second hand ko nakuha. Isang buwan ko na mahigit siya ginagamit. Walang problema ang binigay ito sa akin. As in, napaka-smooth pa din niya patakbuhin. Yung response ng throttle niya, response ng shifting niya. Tapos tingnan mo naman, ito lang ata ngayon ang may navigation sa kanyang TFT display. Tingnan nyo, oh, di ba? First dream bike ko is si RC200 ng KTM. Tapos nung medyo may knowledge na ako sa mga bikes na kung anong differences nila when it comes to specs, dun ko na pagtanto na may bike pala na para talaga sa'yo. Tapos nun sa pag-aaral ko, napunta ako kay R15 V4. Tapos nung pangarap ko pa lang nun siya, di ko pa din kahit anong isip ko paano ko i-budget para makuha ko yung bike na yun. Hirapan talaga ako. Kaya yun, nagtiwala lang ako sa when the time is right, the Lord will make it happen. So inantay ko yung time ni God, yung go signal niya sa akin na kung anong bike yung para sa akin, ano bang kukunin ko. So ayun, naisip ko mag ZX4R na kasi ZX4R inline 4 66 sa specs din yun na 400cc na yun. Kaso eto nga si CF Moto, mas less yung presyo niya. Katunog inline 4 na din yung inline 3. Medyo tight tayo sa budget. Kaya yun, nag CF Moto na lang talaga ako kasi, at saka ang daming binibentang ZX4R sa marketplace. Di ko lang alam kung bakit. Ito si CF Moto, halos wala ako makita. Tapos itong nag-post dito, akala ko pa talaga scam ata tong bike na to kasi konti lang yung details na sinasabi nila regarding sa story ng bike na to. And yun, sabi ko, maganda talaga siguro si CF Moto, no? Kasi imaginein mo, marami nang may-ari ng 675 SR pero wala masyadong nagbibenta. Siguro 1 month, 2 months ako naghanap bago ko na kita ito. Yung isa kasing binibenta sa marketplace, white siya, tas blue ba yung magstag doon? Sky blue or ano ba? Hindi ko kasi masyadong kuan eh. Hindi ko mo siya trip. Gusto ko talaga yung black ng CF Moto. Kaso yun ang wala talagang binibenta. So nung paalis na kami, nung kasama ko, titingnan dapat namin yung 450 SR sa Candelaria. Yun talaga ang plano kong bilhin na. At dinaanan ko lang to sa bahay nung may-ari. Sarap mag skyway guys. So ayun, nung napunta na kami Laguna sa bahay ng may-ari na to, pagtingin ko sa unit, sobrang kinis, bago pa yung makina, wala man lang mancha o sunog yung makina. Ay, nasa pupunta, ang ganda. Sabi ko, ito na ata yung bike na para sa akin kasi naramdaman ko yung chemistry ng bike at saka sa akin.
Kaya yun, nakipag-usap ako sa may-ari, which is nasa ibang bansa na siya. Shoutout pala sa iyo, sir, boss Jan. As in, sobrang smooth ng bike talaga. Gusto ko talaga siya. Galing pala ako sa 125cc category scooter, and diretso na ako dito sa middleweight sports bike. Para sa akin, napaka-friendly naman niya sa mga beginner ng big bike. Nung una ko siyang dinrive, sobrang sakit ng katawan ko kasi traffic din yun. Pasensya na ka pala kayo kung ganito ako magsalita kasi first time ko talaga maggawa ng content. Nakakaya pa masyado, pero sige, baka masanay na lang din tayo one day. So mga nanonood dyan sa video ko, pa-like, share, follow na lang po ng page ko sa Facebook at TikTok. Soon gagawa din lang account natin sa YouTube. Ko-content natin palagi ito si 675SR, mga gala. Napahinto ako, akala ko dito na ako i-exit. Baka wala pang laman tong kuhan ko, no? Kano pa kaya laman ito? Ba tayo? Ba't wala? Nahirapan ako sa record nito. Ba't kaya? Ba't di siya nag-automatic na magbukas? Card pa talaga ginamit. Hirapan tuloy ako. Doon pa Tagay tayo, dito pa Santa Rosa. Base sa navigation ko, 2 kilometers na lang. Doon na tayo sa CF Moto Santa Rosa. Ay, naku, may disgrasya. Nangyari dito kaya? Actually, first time ko dito mapatpat sa Santa Rosa, Laguna. Kundi lang dahil sa bike ko. Hindi ako mapatpat siguro dito. Nahabol ko lang kasi yung free service maintenance ng bike sa kasa kung saan talaga siya binili. Turn right, tapos turn left. Parang walang safe moto dito. Putik, niligaw na naman ako. Dito siya nakapin pero wala dito. Drive tayo konti. Baka yun. Ito ba yun? Ayun. Ito ba yung safe moto Santa Rosa? Oo. Sa taas? Saan daan po? Dito sa Sagan. Thank you. Morning, ma'am. Magpa-PMS po. Naka. Ano po? 675SR. Oo, 10 daw. Hindi ko lang alam sino to nakausap ko eh. Hindi po eh. Number lang binigay sa akin ni pangalan dito. Ha? Sa admin namin. Ito kasi sabi.
Sige. Tayo na nga sir, wala pa yung pwede. Mekaniko? Hindi, ako na yung gagawa. Ha? Wala pa yung admin. Sige. Sige po. Dito pala tayo ngayon sa CF Moto Santa Rosa. Ito yung mga units nila. 675 SR, CF Moto 250 SR Lite. Yan, dalawang variant. Ito yung bike ko. Tsaka ito yung 500 SR Boom. CF Moto na 450 SR. Version 2 na ata to. Tsaka 450 MT. CF Moto Dual 230. Tsaka yung Papio XO2. Pasok pa naman tayo sa free ha? Yes sir. Bali, wala naman tayong babayaran. Bali yung langis na lang tsaka yung oil filter yung binayaran. Copy sir. Tapos sir, sa susunod sir, mag-aano na kami ng ano. May sarili na kami langis. Sige. Okay na yun sir sa akin. Sige. Pero hindi na ba kailangang i-remap? Remap pa tawag dyan? Pwede rin yun. Pero ano po, ang C75, nag-ano to eh. Sarili, kung saan nag-a-adjust yung ano. Nag-a-adjust? Automatic adjust if you. Oil lang ang pinalit sa kanya? Coil, filter. Linis ko lang yung kadayan. Ayun, tapos na yung PMS natin dito sa Wheeltech CF Moto Santa Rosa, Laguna. Ano, gastos reveal na ba? Actually, ang nagastos ko lang is 2,200. Kasi, ang binayaran ko, ilang at saka yung oil filter. Yun lang. Kasi yung service ng bike, service maintenance, libre pa naman siya kasi pasok ko sa 1 year. Wala pa kasing 1 year tong bike eh. Ito, tapos yun lang ang pinalitan muna kasi makapal pa naman ng brake pads, yung coolant, okay pa, kadena, all good naman daw. Kinonsern ko lang din dun kasi nung nagpalit ako ng pipe, mina yung hatak. On the long run naman, nag-a-adapt naman agad yung bike sa bago niyang pipe. Nakabit kong pipe is cut delete na Stin Racing. Yun, tinanong ko dun sa kasa kung ganun ba talaga yun. Which is oo naman daw, gano'n naman. Nag-a-adapt talaga si 675 SR sa bagong pipe talaga. Kaya parang unang gamit ko lang, nanibago lang siguro ako. Which is ngayon, okay naman yung bike. Wala namang talagang problema actually. Ang sarap ng sound talaga pag ano. So, pahinga muna tayo dito, tsaka kain lang. Thank you for watching.